Lubos na ikinalulugod ng manunulat na ibahagi ang kwentong ito ng libre, at ang inyong pagtangkilik ang pinakamalaking gantimpala. Gayunpaman, kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat ang akdang ito ng karagdagang suporta, malugod naming tatanggapin ang anumang inyong may aabot. Maaari po ninyong gamitin ang QR codes o ang bank account details na makikita sa inyong screen. Anumang halaga ay makatutulong upang patuloy na makalikha ng mga bagong kwento. Para sa mga katanungan o iba pang concern, maaari po kayong mag-email sa address na nakalagay din sa inyong screen. Tandaan po na hindi ito sa pilitan, kundi isang voluntaryong pagsuporta lamang. Maraming salamat po. Kung na-enjoy nyo ang mga kwento sa channel na ito, i-click mo na yung subscribe button sa baba. At para sure na hindi ka maiiwan, i-on mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makakita ng bagong upload natin. Ang nilalaman ng akdang ito ay buong-buong kathang-isip lamang. Lahat ng pangalan ng tauhan, mga lugar, at pangyayaring inilarawan ay mula sa malikhaing imahinasyon ng manunulat. Kung mayroon mang pagkakahawig sa mga pangalan ng tao, lugar, o insidente sa tunay na buhay, buhay man o yumao, ito ay hindi intensyonal at isa lamang purong nagkataon. Hindi nagising si Enzo sa kanyang alarm. Pagbulat ng kanyang mga mata at pagsilip sa oras, laking gulat niya nang makitang malapit na magtanghalian. Napamura ng hindi oras si Enzo at mabilis na bumangon. Ngunit bago pa man siya makalabas ng kwarto, narinig niya ang boses ng pamangkin sa sala. Nakikipagkulitan si Renz kay William. Nakakunot ang noo ni Enzo. Lumabas siya para kumpirmahin kung nandoon na ba talaga ang bata. At doon, tumambad sa kanya si Renz na masayang nakakandong pa kay William habang naglalaro. Napaawang ang bibig ni Enzo sa nakita. "Tito," tawag ni Renz sabay takbo papunta sa kanya. Agad na kinarga ni Enzo ang bata, bakas ang pag-aalala sa muka. "Pasensya ka na, Renz, hindi ako nagising para sunduin ka. Don't worry, hindi na ito mauulit." Tumingin naman siya kay William na kanina pa tahimik na nakatingin sa kanilang dalawa. "Salamat, Mr. Montero. Pero sana ginising mo ako." "No worries, Enzo. I didn't want to disturb you because I know you're so tired. You need more rest. Nandito naman ako," kampanting sagot ni William. "By the way, we bought lunch. Nag-request ng Jollibee ang bata. We ordered to go." Tumingin naman si Enzo kay Renz. Sinusubukang itago ang hiya at kaba. "Ikaw bata ka ha? Jollibee na naman. Nag-thank you ka ba ha?" "Syempre tito," masayang sagot ni Renz. "Kung gutom ka na, Enzo, we can eat now," anyaya ni William habang ang mga mata nito ay hindi nawawala ang kakaibang tingin kay Enzo. Salo-salo silang kumakain ng tanghalian sa maliit na mesa sa kusina kung saan halos mapuno ang espasyo sa laki ng pangangatawan ni William. Habang ninanamnam ang dala nitong pagkain, bibong-bibo sa pagkukwento si Renz. Ang daming nasasabi ng bata at halatang komportable na agad sa presensya ni William. Pagkatapos nilang kumain, agad na pinatulog ni Enzo si Renz sa loob ng kwarto para makausap sila ng masinsinan ng lalaki. Nang makalabas siya ng kwarto, hinarap niya ang bisita. "Hindi naman sa pagiging bastos, Mr. Montero, pero hindi ka ba uuwi? Masyado ka na naming naabala." "Nope, you are not an abala, Enzo, and please call me William," mahinaong sagot nito. Napabuntong hininga si Enzo sa katigasan ng ulo ng kausap. "Okay, William, please huwag mo nang abalahin ang sarili mo sa amin." Bahagyang napangiti si William. "I like it when you say my name. Sige, aalis na ako pero ipasusundo ko kayo bukas." Napakunot ang noo ni Enzo sa narinig. "Bakit mo ba ito ginagawa, William? Kahapon lang tayo nagkakilala, tapos yung bata napapalapit na agad sa'yo. Baka hanap-hanapin ka niya. Hindi mo kailangang ipasundo kami, kaya namin." Tinitigan ng matama ni William si Enzo. Ang mga mata nito ay seryoso at tila may mas malalim na kahulugan. "I like that kid. The kid deserves more. Let me help you raise him." Napaawang ang bibig ni Enzo at kasabay nito ang paggapang ng matinding takot sa kanyang dibdib. May ideya na ba talaga si William kung sino si Renz? O ramdam lang nito ang lukso ng dugo? "Deserves more?" Pagkuulit ni Enzo, may halong inis na ang tono. "Do you think hindi ko kayang ibigay ang pangangailangan ng bata?" 5 years, William. It has been 5 years and I have provided everything he needs. Hey Enzo, chill. Don't get me wrong. I just want to help the kid and of course you.
You don't need to get mad at me, kalmadong sabi ni William na tila hindi man lang natitibag sa pagtaas ng boses ni Enzo. William, you are a public figure. Ayoko ring ma-expose ang bata sa mga intriga ng mga detractors mo at pamilya ninyo. Entertainment ang business ninyo at isa sa pinakamalaking TV station sa bansa. Pagdadahilan ni Enzo, sinusubukang humanap ng logical na rason para itaboy ito. Yan lang ba ang dahilan, Enzo? Why is it that I have this feeling na hindi lang yan ang dahilan mo? Mapanuring tanong ni William na tila ba binabasa ang bawat kilos ni Enzo. Whatever the reason is, William, mas mainam na tumigil ka na. Nope, no one dares to defy what I want, even a special creature like you, sabi ni William. Bigla itong lumapit at inilapit ang kanyang mukha sa mukha ni Enzo. Purgada na lang ang agwat na sapat na para maramdaman nila ang hininga ng isa't isa. Hindi makagalaw si Enzo. Parang napako ang kanyang mga paa sa sahig habang mabilis naman ang tambol ng kanyang dibdib. Nakita niya ang mapanuksong ngiti sa mga labi ni William bago ito dahan-dahang umatras. Paano naman ako titigil kung alam ko ang epekto ng dating ko sa iyo, Enzo? Bulong nito habang nakangiti. See you when I see you, Mr. Martinez, or future. Sinadyang hindi dugtungan ni William ang kanyang huling sasabihin. Tumalikod na ito at tuluyang lumabas ng apartment. Nanatiling nakatayo si Enzo sa gitna ng sala, tila estatwa at hindi pa rin makahinga ng maayos. Doon lang siya nakahinga ng maluwag nang marinig niya ang ugong ng makina ng sasakyan ni William na paalis na. Simula noon, naging bahagi na ng araw-araw na buhay nila ang presensya ni William kahit hindi ito personal na nagpapakita. Araw-araw nang hatid sundo ang bata sa school, hindi si William ang mismong sumusundo dahil sa sobrang kabalahan sa negosyo, ngunit may pinapadala siyang sasakyan at driver para sa magtito. Dahil dito, hindi na rin pumapalya si Enzo sa paggising bago matapos ang klase ni Renz. Sinisiguro niyang handa na siya bago pa man dumating ang sundo para sa bata. Hanggang ngayon, hindi pa rin mawala ang kanyang pag-overthink. Binapagabag siya ng takot na baka may alam na si William na anak niya ang bata at baka kunin ito sa kanya. Hindi rin nagtitipid si William sa pagpapadala ng mga laruan na labis namang ikinatuwa ni Renz. Maging ang mga groceries ay hindi rin nakaligtas. Ayaw sana itong tanggapin ni Enzo dahil ayaw niyang magkaroon ng utang na loob sa lalaki, ngunit laging katwiran ng driver. Sir Enzo, pasensya na po pero ako po ang malilintikan kung hindi ninyo ito tatanggapin. Wala nang nagawa si Enzo kundi ang bumuntong hininga at tanggapin ang mga ito habang unti-unting lumalalim ang kanyang pangamba sa bawat araw na lumilipas. Sa kabilang banda, masyadong abala si William habang nakatutok sa kanyang trabaho. Ang kanyang opisina ay isang malawak na simbolo ng modernong arkitektura. Puro salamin ang mga dingding nito na nagbibigay ng nakakalulang view ng buong syudad mula sa itaas na palapag ng kanilang TV station building. Ang bawat gamit ay minimalist ngunit halatang napakamahal, mula sa malalaking mesa na yari sa polished mahogany hanggang sa mga ergonomic leather chairs at ang sopistikadong ambient lighting na nagbibigay ng malamig at professional na aura sa silid. Sa isang sulok ay makikita ang malaking flat screens na nagpapakita ng real-time ratings ng kanilang mga shows, isang patunay ng lawak ng kanyang nasasakupan. Habang abala siya sa pagtipan ng kanyang computer, dahan-dahang bumukas ang mabigat na pinto ng opisina at tumamba doon ang kanyang mami. Agad siyang tumayo para salubungin ito at magalang na hinalikan sa pisngi. "Mom, good morning. What brings you here? Have a seat." Anyaya ni William habang iginaya ang ina sa isa sa mga marangyang upuan. "Hindi ba pwedeng dalawin ang anak ko sa work?" Biro ng kanyang ina habang nilibot ang paningin sa bagong ayos na opisina ng anak. "Of course, Mom, you can. I cook your favorite dish at binigay ko na sa secretary mo to keep until lunchtime. Binisita lang kita kasi hindi ka na bumibisita sa bahay. Namimiss ka lang ng mami mo." "Mom, talaga. Busy lang talaga ako, okay? Lalo na ngayon na maraming shows ang bumababa ang ratings," paliwanag ni William. Speaking of shows, William, may nakuha kaming report na nagugustuhan ng viewers ang mga family-oriented dramas lately. People love seeing connections, fathers and sons, those heart-tugging stories. Puna ng kanyang mami habang tinitigan ng anak. "Ikaw, kailan mo balak bumuo ng sarili mong pamilya? You're not getting any younger and the Montero legacy needs an heir." Bahagyang napaubo si William at umiwas ng tingin.
Mom, focus muna ako sa ratings. The business is my priority for now. I know that look, William. That's the same look your father gives me when he's hiding something or when he's deeply interested in a project. Is there someone? Pangungulit pa ng kanyang ina. Wala, Mom. I'm just observing some things. Maikling sagot ni William na may kasamang misteryosong ngiti. Hindi nakaligtas sa kanyang mami ang kakaibang kislap sa mga mata ng anak. Hinaplos nito ang balikat ni William at nagpakawala ng isang mahinang buntong hininga. Your father always said that a misteryosong ngiti usually means you've found something worth keeping. But whatever that is, Iho, don't let it drain you. Masyado ka nang nakatali sa trabaho. Maybe you really need a vacation. Baka nag-overwork ka na rin. Not sure yet, Mom, but I'll think about it. Okay, siya. Alis na ako at pupuntahan ko pa ang dad mo sa office niya. Okay, Mom, please give my regards to the chairman, sabi ni William. Tumayo siya para igiya ang kanyang ina hanggang sa makalabas ng opisina. Nang muling sumara ang pinto, nanatiling nakatayo si William sa gitna ng kanyang modernong opisina. Isang makahulugang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang dahan-dahang nilalasap ang ideyang pumasok sa kanyang isipan. Vacation, bulong niya sa sarili. Habang iniisip ay hindi ang pagpapahinga kundi ang magtitong Enzo at Renz. Isang araw, pagkatapos ng klase ni Renz, tumayo muna ang magtito sa gilid ng kalsada para magabang. Ilang minuto na ang lumipas pero hindi pa rin dumating ang driver na madalas na sumundo sa kanila. Sa loob-loob ni Enzo, sana ay tuluyan na itong hindi dumating para makauwi silang mapayapa. Ngunit nabigo siya, lalo ng isang pamilyar na marangyang SUV ang dahan-dahang huminto sa tapat nila. Dahan-dahang bumukas ang pinto sa panig ng driver at iniluwa nito si William. Tito William! Masayang tili ni Ren sabay takbo papunta rito. Agad nang kinarga ni William ang bata. Kumusta ang baby ko ha? Sorry ko ngayon lang si Tito. Naging busy lang, malambing na sabi nito. Okay lang po ako, Tito. Thank you po pala sa mga binigay mo. Dami ko pong toys, sabi ni Renz habang nakayakap ng mahigpit sa leeg ni William. You're welcome, kid, sagot ni William. Lumingon siya kay Enzo na noon hindi na maipinta ang mukha sa halo-halong inis at kaba. Renz, sakay ka muna sa car, okay? Wika ni William sabay bukas ng pinto sa likod at maingat na inaakay papasok ang bata. Nang maisara ang pinto, hinarap ni William si Enzo na natiling tahimik. Bakit naman nakasimangot? Are you not happy to see me? William, hindi naman. Sige, tara na para makapagpahinga na ako. Maikling sagot ni Enzo, sinusubukang itago ang pagkairita sa presensya ng lalaki. Hindi sumagot si William. Sa halip ay matamis siyang ngumiti at pinagbuksan si Enzo ng pinto. Nang makaupo na si Enzo at may sara ang pinto, dahan-dahang naglakad si William paikot sa driver's seat. Napailing siya ng bahagya habang may pilyong ngiti sa kanyang mga labi. Oh, not a good time. Wala sa mood si Mrs. Bulong niya sa sarili habang tuluyang pumasok sa sasakyan. Sa loob ng sasakyan, si Renz lang ang tanging maingay at tila walang kapaguran sa pagkukwento. Tanong siya ng tanong kay William tungkol sa kung ano-anong bagay at masaya naman siyang sinasagot ni William. Paminsan-minsan ay napapasulyap si William kay Enzo na nanatiling tahimik at nakatingin lang sa labas ng bintana tila malayo ang nililipad ng isip. Renz, where do you want to eat? Tanong ni William habang maingat na nagmamaneho. Bago pa man makasagot ang bata, mabilis na sumabat si Enzo. Sa bahay na, may pagkain doon. Giit niya, hindi man lang nilingon ang lalaki at nakapako pa rin ang tingin sa labas. Sa dinner na lang yon, I know a good place. Hirit ni William na tila hindi tinatanggap ang pagtanggi ni Enzo. Hindi na kumibo ang binata, isang pagpapakita na kanyang tahimik na protesta. Pero si Renz ay halos tumalon na sa tuwa sa likurang upuan dahil sa ideya ng pagkain sa labas. A good place po ba, Tito William, ay ang Jollibee? Tanong ng bata na kuminang ang mga mata. Bahagyang natawa si William sa inosenteng tanong ni Renz. Yes, Jollibee is a good place, lalo na at favorite mo yon. But of course, there is another good place. Yehey! Thank you, Tito William, sigaw ni Renz punong-puno ng pananabik. Sa tabi ni William, lihim na papuntong hininga si Enzo.
Alam niyang wala siyang magagawa kapag ang bata na ang naging masaya, isang bagay na tila kapisado ng gamitin ni William para makuha ang gusto nito. Pumunta sila sa isang mamahaling restaurant. Pagpasok pa lang ay agad na nakilala ng staff si William. Sinalubong sila ng may paggalang at iginiya patungo sa isang pribadong silid. Higit na mas maganda ang aesthetic ng kwarto ngayon kumpara sa main dining area, mula sa malalambot na carpet hanggang sa mga eleganteng disenyo sa dingding. Tuwang-tuwa si Renz dahil first time niyang makakain sa ganoong klaseng lugar. Nang makaupo na ang lahat, binigyan sila ng menu. Habang nagtitingin, hindi mapigilan ni Enzo ang mapaisip. Walang presyo ang nakalagay dito, aniya sa sarili. Paano niya malalaman kung gaano kamahal ang mga putay kung wala man lang listahan ng halaga? Naputol lang ang kanyang pag-iisip nang magtanong si William, "Enzo, what do you want to order?" Ikaw na bahala. Hindi ko naman alam ang mga pagkain dito," sagot ni Enzo, pilit na itinatago ang pagkailang. Ngumiti si William at bumaling kay Renz. "Hey kid, do you want to eat steak?" "Steak po? Katulad po ba yan ng burger steak sa Jollibee, tito?" tanong ni Renz. Napangiti si Enzo sa narinig. Hindi niya napigilan ang sarili dahil napaka-inosente talaga ng bata. Kahit dalhin sa mamahaling restaurant para mag-lunch, Jollibee pa rin ang benchmark nito sa masarap na pagkain. Ngunit agad ding napatigil si Enzo nang namalayan niyang nakatingin pala sa kanya si William habang siya ay nakangiti. Muling ibinaling ni William ang atensyon sa bata para sagutin ito. "No kid, steak here is better." "Okay po tito, yun na lang po ang akin," masayang sang-ayon ni Renz. Nagsimulang mag-order si William at marami siyang binanggit na putay sa waiter. "William, parang marami yatang in-order mo, 3 lang naman tayo at bata pang isa," sita ni Enzo dahil nanghihinayang siya sa dami ng pagkain darating. "It's fine Enzo, all the foods here are special and really good," kampanting sagot ni William. Hindi na lang sumagot si Enzo, hinayaan na lang niya ang lalaki. Habang pilit niyang inuunawa kung bakit ginagawa iyon ni William para lang mapabilib at mapasaya sila. Nag-overthink na naman siya. Sa isip-isip ni Enzo, baka gusto muna kunin ni William ang buong loob ng bata bago ito kunin sa kanya. Nang makalis ang waiter, muling naramdaman ni Enzo ang pagkailang. Dahil walang bintanang pwedeng tingnan sa loob ng pribadong silid, itinuon lang niya ang pansin sa pag-aayos ng kubyerto sa kanyang harap. Si Renz naman ay busy sa pag-aaral sa disenyo ng table napkin na nasa kandungan niya. "You seem very occupied with those utensils, Enzo," basag ni William sa katahimikan. Ang boses nito ay kalmado at formal ngunit may bakas na amusement. "Iniisip ko lang kung paano mo uubusin yung sandamakbak na in-order mo," sagot ni Enzo, hindi pa rin tumitingin sa lalaki. "Don't worry about the food. I'm more concerned about you," sagot ni William habang bahagyang isinandal ang likod sa kanyang upuan. "You've been avoiding my gaze since we sat down. Is there something wrong with the ambience?" Hindi agad nakasagot si Enzo. "Wala naman, hindi lang ako sanay sa ganitong lugar." Bahagyang natawa ng mahina si William. "Actually, may dumi sa gilid ng labi mo." "Ha? Saan?" Agad na kinapa ni Enzo ang kanyang mukha, pero wala naman siyang nararamdaman anumang dumi sa kanyang balat. Malinis naman ang pakiramdam niya. "Allow me," maikling sabi ni William bago pa man makakilos muli si Enzo. Dahan-dahang sumandal pasulong si William at ginamit ang kanyang hinlalaki para dumaan sa gilid ng labi ni Enzo. Ang haplos ay mabagal at banayan, pero sigurado si Enzo, wala naman talagang natanggal na dumi sa bahaging iyon. Nananadya lang talaga ang lalaki. Sandali silang nagkakatitigan sa ganoong kalapit na distansya. Ramdam ni Enzo ang init ng balat ni William at ang bango ng pabango nito na tila lalong nagpabili sa tibok ng kanyang puso. Dahan-dahang binawi ni William ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako kay Enzo habang may sumisilay na makahulugang ngiti. "There, it's gone." Hindi na nakaimik si Enzo at mabilis na umiwas ng tingin para uminom ng tubig. "You're blushing, Enzo," puna ni William na parehong kalmadong tono. "I didn't know a simple gesture could affect you that much." Nanatiling tahimik si Enzo at yumuko na lang sa hiya. Ngunit biglang nagsalita si Renz mula sa kabilang upuan habang nakatingin sa kanila ng may pagtataka. "Tito William, wala naman pong dumi si Tito Enzo kanina pa eh," inosenteng sabi ng bata. "Malinis po ang face ni Tito."
Natigilan si Enzo at lalong namula habang si William naman hindi mapigilang mapangiti ng mas malapad dahil sa pagkakabuking ng bata. Eksakto namang bumukas ang pinto at pumasok ang mga staff dala ang mabangong steak, kaya nailigtas si Enzo ng matinding awkwardness na hatid ng asara ni William at pagiging bibo ni Renz. Mabilis na lumipas ang oras at kitang-kita ang kasiyahan kay Renz habang ninanamnam ang bawat subo ng kanyang steak. Sa kabila ng masarap na pagkain, tama ang hinala ni Enzo. Sa sobrang daming in-order ni William, hindi talaga nila ito naubos. Hindi naman ito hinayaan ni William na masayang. Agad niyang ipinatawag ang staff para ipabalot ang mga natirang pagkain upang dalhin nila sa apartment. Pagkatapos ng tanghalian, dumiretso na sila sa pag-uwi. Bagamat likas na tahimik naman talaga si Enzo, ramdam ni William ang matinding pagod nito. Alam niyang galing ito sa night shift at kailangan na talagang makabawi ng tulog, kaya hindi na niya ito masyadong kinulit habang nasa biyahe. Nang huminto ang SUV sa tapat ng apartment, akala ni Enzo ay sa wakas ay aalis na si William at makapagpahinga na siya. Ngunit iba ang plano ni Renz. "Tito William, pasok ka po muna sa loob," yaya ng bata habang hila-hila ang kamay ng lalaki pagkababa ng sasakyan. "Ipapakita ko po sa iyo yung mga toys na binigay mo sa akin, naka-assemble na po silang lahat." Napatingin si William kay Enzo, tila naghihintay ng permiso, ngunit bago pa man makapagsalita ang huli ay muling bumanat si Renz na may kasamang paglalambing. "Sige na po tito, saglit lang naman po, please." Wala nang nagawa si Enzo kundi ang mapabuntong hininga. "Sige na, pumasok na kayo. Huwag mo lang masyadong kulitin ang Tito William mo, Renz ha." Pagpasok niya habang binubuksan ang pinto ng kaniyang unit. Pumasok si William na dala ang mga paper bag ng pagkain, habang si Renz ay mabilis na tumakbo patungo sa kanyang mga laruan para ibida ang mga ito. Naiwan si Enzo na nakasanda sa pintuan habang pinagmamasdan ng dalawa. Hindi mapigilan ni Enzo ang makaramdam ng kaba habang nakikita kung gaano kabilis na palapit ang bata sa lalaki. Tila unti-unti nang kinukuha ni William ang loob ng kanyang pamangkin at natatakot siyang baka kalaunan ay tuluyan na itong makuha. Tuwang-tuwa talaga si Renz na ibida ang kanyang mga laruan kay William. Si William naman ay nagpakita ng tunay na pagkagiliw, nakaupo sa tabi ng bata at nakikinig sa bawat kwento nito. Samantala, kinuha ni Enzo ang paper bag na naglalaman ng pagkain na nilapag ni William sa center table ng sala. Tumuloy siya sa kusina upang isalin ang mga ito sa mga plasticware. Abalang-abala si Enzo sa kanyang ginagawa nang hindi niya namalayang sumunod pala si William sa kanya sa loob ng maliit na kusina. "Enzo," sambit ni William. Napatingin si Enzo sa kanya, ngunit agad ding ibinalik ang tingin sa mga pagkain. "Yes, what can I do for you? Gusto mo ba ng tubig?" tanong niya habang nagpapatuloy sa pagsasalin. "Nope, just want to talk to you," kalmadong sagot ni William. "It doesn't mean na dahil lumalapit ako sa bata ay sinusubukan na kitang palitan bilang tito niya. No one can surpass your sacrifice for Renz. Actually, hindi lang naman ang loob ni Renz ang gusto kong makuha." Napahinto si Enzo sa kanyang ginagawa dahil sa narinig, ngunit hindi siya sumagot at nanatiling nakatalikod. "I want to know you more, Enzo," pagpapatuloy ni William. Mas seryoso na ang tono ng boses nito ngayon. "And I feel that I want to be part of your life with Renz." Sa pagkakataong ito, tuluyan nang napaharap si Enzo kay William. Bakas ang sobrang gulat sa kanyang mga mata at tila nakalimutan na niya ang hawak niyang plasticware. Hindi niya inaasahan ang diretsahang pag-amin na ito mula sa lalaking tulad ni William. Nanatiling nakatitig si Enzo kay William. Pilit na pinoproseso ng kanyang utak ang mga salitang binitawan nito. Ang maliit na kusina ay tila lalong sumikip dahil sa presensya ni William at ang tanging naririnig na lang niya ang mainang tunog ng mga laruang pinagbabangga ni Renz sa sala. "William, I don't know what to say." Simula ni Enzo na halatang hindi pa rin makapaniwala. Dahan-dahan niyang inilapag ang hawak na plasticware. "Honestly, baka dahil lang ito sa pagod at puyat ko kung ano-ano nang naririnig ko sa'yo." Bahagyang lumapit si William, na natiling formal ang kanyang tindig pero ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. "You're not mishearing anything, Enzo. I am well aware of your situation, your dedication to Renz, your work. Kaya nga nandito ako. I am not here to disrupt your life but to offer my support, if you would allow me." "Pero bakit?" halos pabulong na tanong ni Enzo.
Napailing siya ng bahagya, tinitingnan ang kabuuan ng lalaki. I mean, look at you. You're a wealthy man, William. At higit sa lahat, pareho tayong lalaki. I never imagined na isang katulad mo na lalaking lalaki tingnan ay magsasabi ng ganito sa akin. Hindi lang ang kasarian nila ang tumatakbo sa isip ni Enzo. At isa pa, isa kang public figure, William. Kilala ka ng lahat. Isang malaking issue ito kapag nalaman ng mga tao. Hayo kong maging sentro ng usap-usapan lalo na at may bata akong pinoprotektahan. Hindi man lang natinag si William sa sinabi ni Enzo. Sa halip, mas lumambot pa ang ekspresyon nito. Does it matter? My intentions are pure, Enzo. Hindi adlang ang pagiging pareho nating lalaki at mas lalong hindi ko hayaang maging hadlang ang tingin ng publiko o ang estado ko sa buhay, sagot ni William. Bakas ang pagkapormal at pagiging sopistikado ng boses nito. I'm not a fan of games or unclear intentions. So let me be direct. I would like to formally ask for your permission to court you. Parang tumigil ang mundo ni Enzo sa narinig. Manliligaw? Yes. Gusto kitang makilala ng mas malalim, to spend time with you, at tingnan kung may possibility na makabuo tayo ng something meaningful together with Renz. Hindi nakaimik si Enzo. Hindi niya malaman kung alin ang mas nakakagulat, ang katotohanang seryosong isang bilyonaryong katulad ni William sa panliligaw sa kanya o ang katapangan nito na harapin ang anumang posibleng isyo para lang mapalapit sa kanya. You don't have to give me an answer now, dagdag ni William nang mapansin ang pagkabigla sa mukha ni Enzo. Alam kong nabigla kita. Please take your time. For now, kailangan mo munang magpahinga. I'll stay with Renz for a while para makatulog ka ng maayos. Tinitigan ni Enzo si William. Sa unang pagkakataon, hindi siya umiwas ng tingin. Tila hinahanap kung may halong biro ang sinabi ng lalaki pero wala siyang nakita kundi katapatan. Salamat, William, tipid na sagot ni Enzo habang pilit na tinatago ang panginginig ng kanyang boses. Go, get some sleep. Nakangiting sabi ni William bago ito dahan-dahang lumabas ng kusina para balikan si Renz na tahimik pa ring naglalaro sa sala. Naiwan si Enzo na nakasandal sa lababo, hawak ang kanyang dibdib na tila sasabog na sa bilis ng tibok. Sigurado siya, kahit gaano siya kapagod, magiging malaking hamon ang pagtulog dahil sa formal na pagtatapat na ito ni William. Napaisip din siya na kaya din ba hindi niya pinanagutan si Bea noong nagsabi ito na buntis siya dahil may kakaiba sa kanya. Hindi nga nakatulog si Enzo sa hapong iyon. Siguradong aantukin siya sa trabaho niya mamayang gabi pero wala siyang magawa. Pagod ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang isip ay tila nakikipagkarera sa dami ng alalahanin. Iniisip ni Enzo na hanggang ngayon hindi pa talaga alam ni William kung sino si Ren sa buhay niya. Magagalit ba siya sa akin dahil hindi ko sinabi sa kanya ang totoo? At kapag nalaman ba niya, ilalayo niya ang bata sa akin? Ang takot na ito ay lalong naging komplikado dahil sa deklarasyon ni William sa kusina kanina. Hindi niya lubos maisip kung paano pagsasamahin ng lahat ang seryosong panliligaw ng isang bilyonaryo at ang lihim na tinatago niya tungkol sa pinagmulan ng bata. Paano niya ako liligawan kung sa simula pa lang ay may malaking katotohanan na akong hindi masabi sa kanya? Dahil hindi na talaga madalaw ng antok, bumangon na lang siya at dahan-dahang lumabas ng kwarto. Mula sa pasilyo, narinig niya ang boses ni William na kausap ang bata sa sala. Renz, nakapunta ka na ba sa beach? Tanong ni William. Hindi pa po, tito. Gusto ko nga po pumunta doon lalo na nakikita ko ang mga bata sa YouTube. Yung pinapanood ko, they're making sandcastles, sagot ni Renz na bakas ang pangarap sa boses. Ah, do you like to go there for a vacation? Tanong ulit ni William. Really, tito? When po? I don't know when pa but I'll talk to your tito Enzo, okay? Mahinahong sagot ng lalaki. Napapalakpak sa sobrang tuwa si Renz at biglang yumakap kay William. Nanatili lang na nakatayo si Enzo sa gilid, hindi pa nagpaparamdam habang nakatingin sa dalawa. Ang ganda nila tingnan, pero kasabay nito ang matinding kaba na nararamdaman niya. At sa bawat segundo ng kanyang pagtitig, lalong nagiging malinaw ang katotohanang pilit niyang itinatanggi. Sobrang magkamukha ang dalawa. Dahang-dahang naglakad si Enzo patungo sa sala. Agad siyang napansin ng dalawa at mabilis na tumakbo si Renz patungo sa kanya para ibalita ang narinig. Tito William said we're going to the beach po, masayang sabi ng bata.
Bumuntong hininga si Enzo at hinawakan ng balikat ni Renz. Di ko pa maipapangako Renz, okay? Busy pa si Tito. Sige na po Tito, punta na po tayo please, pakiusap ng bata habang nakatingala. Okay, sasabihan kita ha, pero huwag mo na madalian, okay? Gusto mo ba mawala ng work si Tito? Malambot na paliwanag ni Enzo. Hindi po. Okay po, pero please po Tito ha. Okay, punta ka muna sa room okay at matulog, utos ni Enzo. I'll keep my toys po muna, sabi ni Renz habang tinitingnan ang mga kalat sa sahig. Ako na bahala Renz, go to sleep na, singit ni William na kanina pa nakamasid. Nagpaalam si Renz sa kanilang dalawa bago tuluyang pumasok sa kwarto. Nang makaalis na si Renz, hinarap ni William si Enzo. Hey, ikaw din, you need to rest too. Hindi ako makatulog matipid na sagot ni Enzo habang iniiwas ang tingin. Dahil ba sa sinabi ko kanina, diretsa ang tanong ni William. Marami lang akong iniisip, pagdadahilan ni Enzo. Narinig ko yung about sa beach. Mangungulit at mangungulit talaga itong si Renz. For sure magiging bukang bibig niya ang beach. Bahagyang ngumiti si William, tila hindi natitigilan sa kanyang plano. Wala ka naman yatang work sa weekend, di ba? Pwede naman din siguro ang 2-day leave sa'yo, Friday and Monday, para masulit ng bata. Tumingin si Enzo sa kanya, tila sinusukat ang determinasyon ng lalaki. Titingnan ko pa. Matapos magsalita si Enzo ay nag-iwas siya ng tingin at pilit na itinago ang kaba. Ang katahimikan sa sala ay biglang naging mabigat, tila may kuryenteng namumuo sa pagitan nilang dalawa habang dahan-dahang tumayo si William mula sa sofa. Hindi inalis ni William ang kanyang paningin kay Enzo habang humahakbang ito papalapit. Bawat galaw niya ay kalkulado at puno ng otoridad pero may halong lambing na hindi kayang baliwalain ni Enzo. Napako si Enzo sa kinatatayuan, tila nawala ng lakas na humakbang palayo. Huminto si William sa harap mismo ni Enzo. Masyadong malapit, sapat para maamoy ni Enzo ang pamilyar at mamahaling amoy ng pabango nito. Bahagyang yumuko si William para magpantay ang kanilang mga mata. Enzo, mahinang tawag niya. Ang boses ay naging mas malalim at paos. Napatingin si Enzo at ang ganoong kalapit na distansya, mas lalong naging malinaw ang pagiging lalaking-lalaki ng features ni William. Ang matangos na ilong, ang matipunong panga at ang mga matang tila hinihigop siya. I know you're worried about many things, patuloy ni William. But I also know what I want. I want to make you happy. I want to make Renz happy. Dahan-dahang itinaas ni William ang kanyang kamay at marahang hinawakan ng baba ni Enzo. Sapat lang para hindi ito makaiwas ng tingin. Ang init ng balat ni William ay tila nagpadaloy ng kuryente sa buong katawan nito. Just give me a chance, pakiusap ni William. Ang boses ay halos pabulong na lang. Let me show you, let me prove you na hindi mo kailangang pansinin lahat ng problema mo mag-isa. I can handle the public. I can handle the issues. Just let me in. Hindi nakasagot si Enzo. Tila nanunuyo ang kanyang lalamunan. Ang puso niya ay nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Hindi malaman kung dahil ba ito sa takot o sa sobrang kilig na pilit niyang nilalabanan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pangamba tungkol sa sekreto niya at sa estado ni William ay tila panandaliang naglaho, napalitan ng init ng presensya ng lalaking nasa harap niya. Habang nakatitig pa rin si William kay Enzo at hawak ang kanyang baba, biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Mabilis na lumayo si Enzo at nagkunwaring inaayos ang mga laruang nakakalat habang si William ay nanatiling kalmado pero bakas ang biti ng ngiti sa labi. Iniluwa ng pinto si Renz na nakayakap sa kanyang paboritong unan, hindi pa pala ito tuluyang nakakatulog. Tito Enzo, tawag ng bata habang kinukuskos ang isang mata. Can I ask po? Akala ko ba natutulog ka na Renz? Tanong ni Enzo. Pilit na pinapakalma ang boses kahit ramdam pa rin niya ang init ng kanyang mga pisngi. Lumapit si Renz sa gitna nilang dalawa at tumingin kay William bago bumaling kay Enzo. Tito, if we go to the beach, will Tito William stay with us forever? Napatigil si Enzo. Parang bombang sumabog ang tanong ng bata sa gitna ng sala. Renz, ano kasi, Tito William is just... I want him to be my Tito Dada. Putol ni Renz na may inosenteng ngiti para he can carry me always and we can play more. Is that okay po? Literal na napaawang ang bibig ni Enzo. Hindi niya alam kung saan nakuha ng bata ang terminong Tito Dada.
Ngunit sa kabila ng gulat, may kung anong kumurot sa puso nito. Isang kurot ng selos. Siya ang nagpalaki, nagpuyat at nag-alaga sa bata simula ng isilang ito, pero kahit kailan ay hindi siya tinawag ni Renz ng kahit anong may dada. Ngayon, sa harap ng isang lalaking kakikilala lang halos ng bata, ayun at kusa itong lumabas sa bibig ni Renz. Napansin ni William ang pananahimik ni Enzo. Marahad siyang lumuhod para maging kapantay si Renz at tiningnan ng diretso sa mga mata. If I become your Tito Dada Renz, I have to take care of your Tito Enzo too. Is that okay with you? Tanong ni William na malambing ang boses. Yes po, of course. Love naman ni Tito Enzo si Tito William eh. Masayang sagot ni Renz, walang pag-aalinlangan. Lalong nanglaki ang mga mata ni Enzo. Pakiramdam niya ay gusto na lang niyang magpalamon sa lupa sa sobrang hiya habang ang selos kanina ay nahaluan na ng tarantang pagtanggi. Renz, hindi ko caught red-handed. Biro ni William habang nakatingala kay Enzo mula sa kanyang pagkakaluhod. Ang mga mata ay nagningning sa tuwa. Hinawakan ni William ang maliliit na kamay ni Renz. Don't worry Renz, I'm working on it. Pero kailangan nating tulungan si Tito Enzo mo na mag-say yes, okay? Okay po, Tito Dada William, masayang sabi ni Renz. Bago tumakbo pabalik sa kwarto, iniwan ang isang Enzo na parang estatwa sa gitna ng sala at isang William na halatang nag-i-enjoy sa narinig. Dahang-dahang tumayo si William mula sa kanyang pagkakaluhod. Hindi niya inalis ang kanyang mapanuring tingin kay Enzo na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin sa gitna ng sala, tila isang rebulto na hindi malaman kung saan titingin. Binasag ni William ang katahimikan sa pamamagitan ng isang mahinang tawa, isang tawang puno ng tagumpay. Humakbang siya papalapit kay Enzo. Bawat tapak niya sa sahig ay tila nagpapatibok ng mabilis sa puso ni Enzo. So, panimula ni William, huminto siya sa harap mismo ni Enzo. Sapat na para maramdaman ni Enzo ang hininga nito sa kanyang noo. Love mo pala ako. William, bata yon, kung ano-ano ang sinasabi. Mabilis na depensa ni Enzo, pilit na pinapatigas ang kanyang boses kahit halatang nanginginig ang kanyang mga kamay. Narinig ng siguro niya kung saan-saan. Really? Isang hakbang pa. Napasandal na si Enzo sa gilid ng mesa. Inilapat ni William ang dalawang kamay niya sa magkabilang gilid ni Enzo. Kinukulong ito sa pagitan ng kanyang mga braso. Pero bakit parang hindi ka makatingin sa akin ng diretso ngayon? Yumuko si William para magpantay ang kanilang muka. Ang kanyang mga mata ay nagniling sa tuwa at panunubok. And what was the name again? Tito Dada. Pulong ni William, ang boses ay naging paos at malambing. Bagay ba sa akin? O mas bagay sa akin yung sinasabi ni Renz na, love mo ako? Huwag mo nga akong asarin, reklamo ni Enzo, pero ang kanyang mukha ay kasing pula na ng kamatis. Sinubukan niyang itulak ng mahina ang dibdib ni William pero parang padereto na hindi natitinag. Sa halip na lumayo, lalong lumapit si William. Alam mo, hindi ko kailangang maging bilyonaryo para makuha ang gusto ko. Seryosong sabi ni William habang ang titig ay bumababa sa labi ni Enzo bago muling bumalik sa mga mata nito. I just need the truth. Is it true? Love mo rin ba ako? O kailangan ko pang manuhog ng maraming Tito Dada points kay Renz para mapa-oo ka? Tinitigan ni Enzo ang mga mata ni William at sa ganoong kalapit na distansya, tila nawala ang lahat ng sasabihin niya. Ang pang-aasar ni William ay may halong init na mahirap patakasan at kahit anong pilit ni Enzo na maging defensive, ang bilis ng pintig ng puso niya ang nagtatraidor sa kanya. Mabilis na nakalusot si Enzo sa ilalim ng braso ni William. Lumayo siya ng ilang hakbang, pilit na binabalik ang wisyo na tila tinangay ng sobrang lapit na mukha ni William kanina. Tama na ang biro, malapit na mag-start ang shift ko, kabadong sabi niya, pilit na iniwas ang tingin sa mga mata ng bilyonaryo. Kailangan ko pa rin umidlip kahit sandali bago mag-log in. Tumawa ng mahina si William, ibinwasa ang kanyang mga kamay habang pinapanood si Enzo. Okay, I'll stop for now. Pero bago ako malis, pag-usapan natin yung gusto ni Renz. Napabuntong hininga si Enzo at saglit na tumingin sa kanya. Tungkol sa beach. William, seryoso, hindi ganon kadaling mag-leave kahit work from home ako. At isa pa, saan mo balak dalhin ng bata?
Baka sa resort lang na malapit, pagtitinginan ka lang ng mga tao at baka may mga news reporters pa, mahirap na. Isang tipid ng ngiti ang isinagot ni William. Actually, I wasn't thinking of anything nearby. I was thinking of Amanpulo. Napatigil si Enzo. Amanpulo, yung private island sa Palawan? William, ginto ang presyo doon. I want privacy para sa atin, para kay Renz, seryosong sabi ni William. I will coordinate this to my secretary later tonight to prepare the private plane, Friday to Monday. Private plane, napaubo si Enzo sa sobrang gulat. William, masyado ng malaking bagay yan, hindi ko alam kung paano. You don't have to worry about the cost, putol ni William. Isipin mo na lang na investment ko ito para maging masaya ang bata at para makapag-relax ka rin. Tiningnan ni Enzo ang lalaki. Mahirap humindi kapag ang saya ni Renz na ang nakataya. Naglakad si William para lumabas na pero huminto siya sa tapat ng pinto na tila may nakalimutan. Kinuha ang kanyang phone. Anyway, I don't have your number yet, sabi ni William sabay lahad ng kanyang phone. Type it here. I'll message you once the booking is confirmed at para na rin ma-check kita mamaya kung nakapag-dinner na kayong dalawa. Mabilis na tinipa ni Enzo ang numero niya at ibinalik ang phone. Akala niya ay tuluyan nang lalabas si William pero bago pa siya makahakbang palayo, mabilis na humakbang pabalik ang bilyonaryo. Bago pa makapag-react si Enzo, naramdaman niya ang mabilis at malambot na halik ni William sa kanyang pisngi. Sandaling nanatili ang init ng labi nito doon bago ito lumayo. Magpahinga ka muna. I'll talk to you later. Bulong ni William na may kasamang panuksong ngiti bago tuluyang lumabas ng pinto. Naiwang tulala si Enzo, ang isang kamay ay dahan-dahang umawak sa pisngi hinalikan. Parang biglang uminit ang buong bahay. Napasandal siya sa pinto at napapikit ng mariin. Dinaramdam ang mabilis na pintig ng sariling puso. Sira ulo ka talaga, bulong niya sa sarili, pero hindi niya maitago ang mainit ng ngiting sumilip sa kanyang labi. Paano ako makakaidlip nito? Sinarado niya ang pinto at pumunta na agad sa kwarto niya para tabihan si Renz na ngayon ay tulog na. Halos 10 minutong nakatitig si Enzo sa siling ng kwarto niya, nakahiga at pilit na pinipikit ang mga mata. Pero bawat pikit niya, tila nararamdaman pa rin niya ang mabilis na dampi ng labi ni William sa kanyang pisngi. Pwisit, paano ako makakaidlip talaga nito? Hahay, pulong niya sabay takip ng unan sa muka. Eksaktong pagtakip niya ng unan, naramdaman niya ang maikling vibration ng kanyang phone sa side table. Agad siyang napapangon. From unknown number. I hope I didn't startle you too much. Are you resting already? Napanganga si Enzo kahit walang pangalan. Alam niyang si William ito dahil sa paraan ng pananalita nito. Agad siyang nag-type ng reply. Sino ito? It's William. I suggest you save my number. I'm just making sure you're following your plan to rest before your shift starts. Napaangat ang kilay ni Enzo. Masyadong concerned sa loob-loob niya. Nag-reply ulit si Enzo. Save ko na po at oo, matutulog na sana ako kung hindi ka lang nag-text. Salamat. Sumagot naman si William. My apologies, I'll let you sleep. But before I leave your street, could you look out your window for a second? Hindi pa pala nakakaalis si William kahit ilang minuto na ang lumipas pagkatapos magpaalam ito. Tumayo si Enzo at dahan-dahang hinawi ang kortina. Doon sa tapat ng kanilang gate, nakita niya ang itim na sasakyan ni William. Nakabukas ang bintana sa driver's seat at nakita niya si William. Nang makita si Enzo sa bintana, bahagyang itinaas ni William ang kanyang kamay, isang formal na kaway ng pamamaalam. Sabay nito ang muling pag-vibrate ng phone ni Enzo. You look better from here. Go back to bed. Once I contacted my secretary regarding Amanpulo, I'll give you the details. Have a productive shift later. Nakita ni Enzo na dahan-dahang umabante ang sasakyan ni William hanggang sa tuluyan na itong nawala sa kanto. Naiwang nakatayo si Enzo. Hila-hila pa rin ang kortina. Hindi niya mapigilang mapangiti habang binabasa ulit ang text. Kahit formal ang mga salita at masyadong makaluma ang pagtitext na para bang nasa 2000s pa, ramdam niya ang panunubok at ang kakaibang atensyon na binibigay nito sa kanya. Masyadong madiskarte,
Bulong ni Enzo habang bumalik sa kama. Ang puso ay mas lalong tumitibok ng mabilis kaysa kanina.